Ang himala ng dalawang bansa, ang tagumpay ni Gia sa Pilipinas, ang desisyon ng henyo. Bakit pinili niya ang bansang kilala bilang bansa ng 600 milyong pangakong kinabukasan? Nagtataka ang buong Mongolia sa desisyon ng isang henyong babae na nagtapos summa cum laude sa pinakamataas na unibersidad ng bansa. Tinanggihan niya ang lahat ng alok mula sa mga kambal na higante, ang China at Russia, at ang lugar na pinuntahan niya ng buong tapang ay isang maliit na pabrika, punong-puno ng langis, sa isang siksikang industrial zone sa Pilipinas. Nabaliw na yan. Habang buhay siyang maghuhugas lang ng plato, ang malamig na pagtawa ng mga kasamahan, at ang deklarasyon ng ama ng pagputol ng ugnayan. Sa kabila nito, hinawakan niya ang pera na pinagbentahan ng kaniyang ama ng 100 tupa, ang tanging kayamanan ng pamilya, at tumawid sa dagat ng mag-isa. Paano na itatag niya ang sarili mula sa pinakamababang antas ng buhay na puno ng diskriminasyon? Walang kakayahang makipag-usap sa lokal na wika, patungo sa pagiging executive ng isang malaking korporasyon, at napawi ang luha ng kaniyang ama pagkaraan ng 5 taon. Hindi lang ito simpleng success story. Ito ay isang himalang totoo na naglalarawan ng kapangyarihan ng bansang Pilipinas na bumuhay ng mga pangarap at ang ugnayan ng magulang at anak na lumalagpas sa hangganan ng mga bansa. Ang Pilipinas ay ang bansa ng pag-asa. Ang kuwento ng himala ng isang dalaga mula Mongolia na tumawid sa dagat na walang anumang pinanghahawakan, naging manggagawa sa pabrika, at naging isang researcher sa isang malaking korporasyon. Nabaliw na ba ang anak ko? Bakit niya tinanggihan ang pangakong kinabukasan at pinili ang Pilipinas kung saan siya maghihirap? Umiyak ng malakas ang aking ama sa bakuran. Inisip niya na ako ay sinapian ng masasamang espiritu dahil pinili ko ang Pilipinas kaysa sa Russia o China, ang pinakamataas na destinasyon para sa mga valedictorian ng Mongolia. Sa huli, ipinagbili ng aking ama ang 102 pa na pinalaki niya at ibinigay sa akin ang perang may bahid ng dugo at luha. Umalis ka. Kung magkakamali ka at mapariwara, huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Sa ganitong paraan ako pinalayas. Ngunit nang bumalik ang anak na pinalayas pagkatapos ng 5 taon, nakasuot ng formal na kasuotan, at tumayo sa harap ng kaniyang ama, ano ang unang salita na sinabi ng matigas na ama habang tumutulo ang luha sa paanan ng kaniyang anak? Ang kuwentong ito ng tagumpay, puno ng pag-ibig sa pagitan ng mag-ama, na tiyak na magpapaluha sa inyo, ay magsisimula ngayon. Napakalamig ng hanging taglamig sa Ulaanbaatar, Mongolia, na parang tumutusok sa balat, ngunit mas matindi pa ang sakit ng mga salitang tumagos sa aking dibdib noong araw na iyon. Pebrero 2019. Binasa ang pangalan ko, ang valedictorian, sa entablado ng pagtatapos ng National University. Bumabaha ng palakpakan, at nanginginig ang aking kamay habang tinatanggap ang aking diploma. Ito ang resulta ng pag-aaral ng 2 oras lamang ng tulog araw-araw sa loob ng 4 na taon, at madalas na dumudugo ang ilong sa pagod. Nagsikap ako upang alisin ang tatak ng anak ng pastol ng tupa at upang tanggalin ang kwelyong kahirapan na nakakabit sa akin. Hindi pa tapos ang seremonya, napalibutan ako ng mga lalaking nakaitim na suit. Sila ang mga HR manager ng pinakamalaking kumpanya ng IT sa China at ng isang software company mula sa Russia. May inabot silang calling card sa aking kamay at nagbigay ng mga matatamis na alok. Gia, sumama ka sa aming kumpanya. Tinitiyak namin ang taunang sahod na nolly 120,000 USD, katumbas ng 6 milyong piso. 10 itong beses ng sahod ng nagtapos sa kolehiyo sa Mongolia. Kung pupunta ka sa Russia, gagawin ka naming team leader sa loob ng 3 taon, bibigyan ka pa ng kondominium at kotse. Nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan ko. 500 piso. Ito ay malaking halaga sa Mongolia na mabibili mo na ng ilang bahay. Ito ang halaga na hindi mahahawakan ng aking ama, kahit pa mag-alaga siya ng tupa habang buhay. Nakanganga ang aking kaklase, si Enk, na puno ng inggit. Wow, Gia, nanalo ka na talaga sa buhay. Iba talaga ang valedictorian. Tapos na ang paghihirap. Si Enk ay nakapasa na sa isang kumpanya sa China. Tiniyak niya sa kaniyang sarili na sasama ako sa kaniya, at inakbayan ako. Ngunit,
Tahimik kong inilagay ang mga calling card sa bulsa at nagsalita. Paumanhin, nakapagdesisyon na ako kung saan ako pupunta. Ha? May mas magandang alok ba? Sa Amerika? Hindi. Pupunta ako sa Pilipinas. Kaagad naghari ang katahimikan sa paligid ng graduation hall na kanina lang ay maingay. Kumunot ang noo ng kinatawan ng China at natawa ang kinatawan ng Russia. At sumigaw si Enk, ano? Sa Pilipinas? Hoy, seryoso ka ba? Sobrang lakas ng boses ni Enk na napalingon ang lahat ng dumadaan. Ano ang gagawin mo sa Pilipinas? Wala itong maraming likas yaman, puro pulo at bagyo lang doon. Ano ang makukuha mo roon? Maghuhugas ng plato sa karinderya o magiging tagatahi sa pabrika? Tumawa ang mga estudyante sa paligid sa pangungutya ni Enk. Gia, mag-isip-isip ka ulit. Sinabihan ka na ng propesor na huwag ka nang pumunta. Bakit natin pag-aaralan ang mahirap na Tagalog kung pwede tayong maging elite sa China o Russia? Bakit mo pipiliin ang mahirap na daan? Tiningnan ako ng aking mga kaibigan na may mukhang hindi naiintindihan ang desisyon ko. Hindi sila mali. Ang pagpili sa matarik na daan kaysa sa madaling daan ay gawain ng isang hangal. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Sa loob ng isang taon, lihim akong nanonood ng mga vlog at balita tungkol sa Pilipinas at pumipintig ang aking puso. Sabi nila, ang bansang iyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga may kakayahan kahit walang backer. Narinig ko na ito ay bansang may batas at prinsipyo, kung saan kahit ang isang sikat na politiko ay maaaring pintasan kung magkamali. Kayo ay humahabol sa pera. Ako naman, hahabol sa pangarap. Gusto kong makipaglaban ng patas gamit ang aking kakayahan. Pangarap? Mabubusog ka ba dyan? Gumising ka. Mahirap kayo. Hindi mo ba iniisip ang ama mo? Mahumong gumising ka ba ha? Mahumbo min abahumong abahong bumahong. Ang huling salita ng aking kaibigan ay tumusok sa aking dibdib na parang punyal. Ang aking ama. Ang aking ama na nag-alaga ng tupa habang buhay at namumuhay lamang para sa akin. Hindi ko maiwasang manghina ang puso ko kapag iniisip ko siya. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta. Alam ko ng husto na sa ilalim ng tiwaling sistema ng Mongolia, gaano man ako magsikap, hindi ako magtatagumpay kung walang backer. Hindi na ako lumingon at umalis ako sa graduation hall. Tumatama sa aking tainga ang tawanan ng aking mga kaibigan mula sa likuran. Ambisyosa, pumunta ka na't maglinis ng banyo. Uuwi yan ng umiiyak sa loob ng isang taon. Pustahan pa. Sumakay ako ng bus at habang naglalakbay ng 700 kilometers pabalik sa aming bayan. Ang malawak na stepe sa labas ng bintana ay tila tuyo at dilaw tulad ng aking puso. Nang makarating ako sa bahay, naggugupit ng balahibo ng tupa ang aking ama sa harap ng aming yurt. Ang kaniyang mukha ay mapula at may bitak dahil sa malamig na hangin. Ang kaniyang mga daliri ay magaspang. Pagkakita niya sa akin, itinigil niya ang trabaho at tumakbo. Anak, nakabalik ka. Valedictorian ka raw. Napakagaling mo. Natupad ang pangarap ko habang buhay. Hinaplos ng aking ama ang magaspang kong kamay at may luha sa kaniyang mata. Habang inihahanda niya ang mainit na tsaa at muton karne ng tupa, masaya siyang nagtanong. Anong plano mo? May alok ka raw mula sa kumpanya sa China? Malaki raw ang suweldo, di ba? Yayaman ka na. Hindi ako makapagsalita. Iniwasan ko ang kaniyang tingin na puno ng pag-asa at yumuko. Ama, may sasabihin po ako. Sige, sabihin mo. Ano man ang gusto mo. Kukunin ko. Kahit bituin pa sa langit. Hindi po ako pupunta sa China. Ano? Sa Russia. Maganda rin daw ang kondisyon doon. Hindi po. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Crash. Ang mangkok ng tsaa na hawak ng aking ama ay nahulog sa sahig at nagkapira-piraso. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa loob ng jar. Pilipinas. Sabi mo. Pilipinas. Opo. Gusto kong pumunta sa Pilipinas para gamitin ang aking major at magtagumpay bilang developer. Baliw ka na ba, anak? Nagmamataas ka na. Nanginginig ang boses ng aking ama.
Pinaghirapan ko ang matanda kong katawan sa pag-aalaga ng tupa para lang mapalaki ka. Bakit ka magpapakapagod sa ibang bansa habang ang lahat ng kaibigan mo ay nasa malaking korporasyon at magtatrabaho sa mainit na opisina? Aaminin ba ng Pilipinas na nagtapos ka ng kolehiyo? Hindi ba't pupunta ka lang doon para maghugas ng plato o maglinis ng sahig sa pabrika? Hindi po, Ama. Ang Pilipinas ay isang tech hub. Doon po, maaari akong maging pinakamahusay sa mundo kung mag-aaral ako ng mabuti. Tumahimik ka. Sumigaw ang aking ama at sinipa ang aking suitcase. Kalat ang mga aklat ng Tagalog sa sahig. Dinampot ng aking ama ang aklat at akmang ihahagis sa apoy. Ama, huwag. Yumakap ako sa braso niya habang umiiyak. Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan ang pag-aaral nito? Pakiusap, pakinggan mo ako. Sisirain ka ng mga bagay na yan. Ano ang matututunan ng inapo ng imperyo ng Mongolia sa maliit na pulo na iyon? Itigil mo na yan. Tumawag ka sa kumpanya ng China at sabihin mo na aalis ka bukas. Ayoko po. Kahit mamatay pa ako, ayoko. Ayokong magtrabaho sa lugar kung saan kailangan kong magbigay ng suhol at magdila sa mga tiwaling tao para mabuhay. Pak, umapoy ang pisngi ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, sinaktan ako ng aking ama. Nakatayo lang siya at nakatingin sa sarili niyang kamay. Niyakap ko ang aklat at humagulgol. Umalis ka, naging mababa ang boses ng aking ama. Ang anak ko ay matalino at mapagpasya. Ang isang hangal na katulad mo, na hindi nakikita ang sarili niyang kinabukasan at hindi alam ang tama at mali, ay hindi ko anak. Lumayas ka sa harap ko ngayon. Pinalayas ako palabas ng gear. Bumabaha ng bituin ang langit ng Mongolia, ngunit wala akong nakita. Ang kalungkutan na itinapon ako ng aking ama ay mas malamig kaysa sa butas ng lamig na tumutusok sa buto. Sa tabi ng kulungan ng tupa, humagulhol ako buong gabi. Narinig ko ang alulong ng lobo sa malayo, ngunit hindi ako natakot. Parang ang buhay ko ay dinala na sa dulo ng isang patay na kalsada. Nagkamali ba ako? Dapat ba akong makontento na lang sa buhay, tulad ng sabi ng aking mga kaibigan? Kung may 600,000 piso ako, magiging maginhawa ang buhay ni ama at ako. Bakit ko pipiliin ang paghihirap? Ngunit hindi ako sumuko. May apoy na nagliliyab sa aking dibdib ang Pilipinas. Ang mundong iyon kung saan maaari kang gantimpalaan batay sa iyong pagsisikap at kakayahan kahit wala kang backer. Gusto kong maranasan iyon kahit minsan lang. Kung hihinto ako rito, tiyak na magpapastol lang ako ng tupa habang buhay sa ilalim ng anino ng aking ama o magiging tagasunod ng tiwaling pinuno. Kinabukasan pagsikat ng araw, gumising ako na mugto ang mga mata. Bumukas ang pinto ng ger at lumabas ang aking ama. Mukhang hindi siya natulog buong gabi. Tahimik siyang naghanda ng kabayo at naglakbay patungo sa stepe. Ang likod niya ay napakaliit at kaawa-awa. Nagdesisyon ako. Ipapaliwanag ko sa aking ama na tama ang pinili ko. Magtatagumpay ako at tatayo sa harap niya ng buong dangal. Ngunit, ang realidad ay malupit. Kailangan ko ng pera para pumunta sa Pilipinas. Pamasahe, tirahan, visa fee kailangan ko ng hindi bababa sa 200,000 piso. Ang tanging pera na mayroon ako ay ang 10,000 piso na inipon ko sa scholarship. Naisip kong manghiram sa mga kaibigan, ngunit hindi ko magawa dahil tinatawanan nila ako. Ang bank loan ay sarado sa akin. Walang bangko na magpapahiram ng pera sa isang nagtapos na walang trabaho. Nawawalan ako ng pag-asa. May pangarap ako, ngunit hindi ako makapunta. Nakaupo ako, nakatingin lang sa stepe, na parang ibong naputulan ng pakpak. Sa malayo, may nakita akong truck na umaandar at nag-aapoy ng alikabok. Truck ito ni Tito Bayar, isang mangangalakal ng mga alagang hayop. Minsan o 2 beses siyang bumibisita sa bahay namin para bumili ng tupa. Ngunit bakit siya pumunta ngayon? Na hindi pa panahon ng bentahan. Huminto ang truck at bumaba si Tito Bayar. Kasunod niya, dumating ang aking ama, nakasakay sa kabayo. Ama, narito na ako. Oh, kuya, dumating ako kaagad nang makatanggap ako ng tawag. Pero, ibebenta mo ba talaga lahat?
Ang mga tupa na ito ay pinalaki mo na parang mga anak. Huwag ka nang magsalita. Hindi ako makapaniwala. Ibebenta niya lahat. Binuksan ng aking ama ang malaking pinto ng kulungan ng tupa. At nagsimula siyang itaboy ang 100 tupa na kaniyang inalagaan ng habang buhay at binigyan ng pangalan patungo sa truck. Ama, ano ang ginagawa mo? Tumakbo ako at hinarangan siya. Huwag, ama. Alam mo kung gaano kahalaga ang mga tupa na yan. Ito ang lahat ng kayamanan natin. Kapag ipinagbili mo yan, paano na tayo kakain? Marahas akong itinulak ng aking ama. Pupunta ka raw sa Pilipinas. Sumigaw siya. Kahit mamatay, pupunta ka raw. Kahit makapasok ang lupa sa mata mo, pupunta ka raw. Kung ganoon, umalis ka. Pupunta ka ba ng walang dalang pera? Magpapahirap ka at magdadala ng kahihiyan sa Mongolia. Ayoko nang marinig na nagbitiw ang anak ko sa pangarap dahil sa kawalan ng pera. Ayokong makita ang anak ko na nagiging miserable dahil sa pera. Malalaking luha ang tumulo sa mata ng aking ama. Umalis ka. Kung magkakamali ka o mapariwara, huwag kang magpapakita sa akin muli. Huwag kang babalik hanggang hindi ka nagtatagumpay. Naintindihan mo ba? Umiyak ang aking ama habang hinahampas ang likuran ng tupa. Ang iyak ng tupa at ang aking pag-iyak ay naghalo sa stepe. Sa bawat pag-akyat ng tupa sa truck, parang napupunit ang aking laman. Hindi lang sila basta alagang hayop. Sila ang kabataan ng aking ama, ang buhay ng aming pamilya, at ang mga kaibigan na nagbayad para sa aking edukasyon. Ang 100 tupa ay nakasakay na sa truck. Sa walang laman na kulungan, ang amoy na lang ng dumi at ang tunog ng hangin ang naiwan. Inabot ni Tito Bayar ang isang makapal na envelope sa aking ama. Hindi binilang ng aking ama ang pera at ipinasok ito sa aking dibdib. Tanggapin mo. Ito ang tiket mo sa Pilipinas na sobra mong pinangarap. Napakainit ng envelope na parang bola ng apoy. Ito ang pera na may bahid ng dugo, pawis, at luha ng aking ama. Lumuhod ako at hinawakan ang laylayan ng pantalon ng aking ama. Ama, patawarin mo ako. Hindi na ako aalis. Dito na lang ako titira. Magpapastol tayo habang buhay. Huli na. Ipinagbili ko na. Wala nang bawian. Umalis ka. Tumayo ka na ngayon din. Pumasok ang aking ama sa gear. Mula sa likod ng pintong sarado, narinig ko ang pag-iyak ng aking ama. Hindi ako makahinga sa tunog na iyon na parang alulong ng isang halimaw. Inilagay ko ang pera sa loob ng aking damit at nag-impake. Ilang damit, ang mga aklat ng Tagalog, at isang litrato ng aking ina. Iyon ang lahat ng kayamanan ko. Habang naglalakad patungo sa pasukan ng nayon, lumingon ako ng maraming beses. Baka lumabas si ama. Baka ihatid niya ako. Ngunit hindi bumukas ang pinto ng ger. Sa halip, nakita ko ang anino ng aking ama na nakatingin sa akin mula sa tuktok ng burol. Tiyak na nakatayo siya doon, parang isang estatwa, hanggang hindi na ako nakikita. Sumakay ako ng bus patungo sa Ulaan Baatar Airport. Sumumpa ako. Ama, hindi ko sasayangin ang pera na ito. Magtatagumpay ako at magdadala ako ng pera para makabili ng 200 tupa, hindi lang 100, kundi 2,000 o 20,000. Lumipad ang eroplano at lumayo ang lupa ng Mongolia. Ang mga bundok na nababalutan ng niebe at ang stepe ay naging kasing liit ng mga laruan. Wala na akong babalikan. Sa likod ko ay ang saradong daanan at sa harap ko ay ang hindi tiyak na kapalaran. Pagkatapos ng 4 na oras na paglipad, nakarating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Ang nakasisilaw na ilaw at pinong gusali. Ang maraming tao na patuloy na gumagalaw. Lahat ay iba sa Mongolia. Kahit ang amoy ng hangin ay kakaiba. Ito ba ang Pilipinas? Ang lupain ng pagkakataon na pinangarap ko. Ngunit, ang realidad na hinarap ko paglabas ko ng gate ng airport ay isang malamig na simoy ng hangin. Ang hindi pamilyar na wika, ang malamig na tingin, at higit sa lahat, ang bigat ng pagiging foreigner. Nagsikip ang aking kamao. Natatakot ako. Ngunit ang pagkakaroon ng oras para matakot ay isang karangalan. Ako ay isang kriminal na nagdala ng lahat ng kayamanan ng kaniyang ama.
Ito na ang giyera. Kailangan kong mabuhay dito. Hindi. Kailangan kong magtagumpay. Kinaladkad ko ang aking suitcase patungo sa bus station. Ang una kong destinasyon ay isang industrial zone sa Cavite, isang lugar na sinasabing tirahan ng maraming foreign worker. Hindi ang magagarang gusali ng Makati, kundi ang mga pabrika na punong-puno ng langis ang naghihintay sa akin. Hindi ko pa alam noon. Hindi ang buhay ng isang developer na pinangarap ko, kundi ang malupit na realidad na kailangan kong maghigpit ng tornilyo sa harap ng malamig na assembly line ng 12 oras bawat araw. At doon magsisimula ang nakakabigla na pagkikita na magbabago sa buong buhay ko. Ang hangin sa industrial complex ng Pilipinas ay iba sa steppe ng Mongolia. Ang amoy ng langis at ang ingay ng paggawa ng bakal ang bumalot sa lugar, hindi ito ang larawan ng isang high-tech na bansa na inisip ko. Na-assign ako sa isang maliit na kumpanya na tinatawag na Reyes Tech Assembly. Maganda ang pangalan, ngunit ang totoo ay isa lang itong maliit na pabrika na may lumang prefabricated building. Pagkakita sa akin, tiningnan lang ng presidente, si Ginoong Reyes, ang aking palad, hindi ang aking resume. Mukhang matibay ang kamay mo. Ang mga Mongolian ay malakas at malinaw ang paningin, di ba? Pasado. Team interpretation azar and a highway P. Iyon ang buong interview. Ang katotohanan na nagtapos ako summa cum laude sa National University ng Mongolia o na kaya kung gumawa ng artificial intelligence algorithm ay hindi mahalaga sa kaniya. Para sa kaniya, ako ay isang murang, matibay, at masunuring spare part. Ang inalok na dormitory ay isang container box sa likod ng pabrika. Pagbukas ng pinto, sasalubungin ka ng amoy ng kasing at alinsangan. Sa maliit na kuwarto, may 3 na kaming kasama, mga galing sa Vietnam at Pilipinas. May 2 double deck lang sa kuwarto. Inilagay ko ang aking suitcase na binili gamit ang dugo at pawis ng aking ama sa ilalim ng kama at kinagat ang aking labi. Ito ang aking panimula. Mag-uumpisa ako mula sa pinakamababa. Kaya ko to. Ngunit, ang realidad ay mas malupit kaysa sa aking paghahanda. Sa unang araw, nag-asa ako. Isang opisina na may computer, kahit isang mesa lang sana. Ngunit dinala ako ng foreman sa isang sulok ng maingay na pabrika at inihagis sa akin ang isang pares ng guwantes. Oh, ito ang trabaho mo simula ngayon. Nakikita mo ang mga part na lumalabas sa conveyor belt? Piliin mo ang mga sira at ilagay sa kahon. Ang kwota mo sa isang araw ay 5,000 piraso. Naintindihan? Nakatayo lang ako, tulala. Pupunta po ako sa development team. Nag-aral po ako ng coding. Kinailangan kong lunukin ang mga salita na nasa lalamunan ko. Masama pa ang Tagalog ko para makipagtalo. At higit sa lahat, natakot akong mapalaya sa unang araw. Mula noon, nagsimula ang parang impyerno na buhay. Mula atin ng umaga hanggang atin ng gabi, 12 oras akong nakatayo. Ang conveyor belt na walang tigil sa pag-ikot ay hindi naghihintay sa akin. Kahit sandaling magpaikot-ikot, mahuhulog ang mga parts sa sahig at sisigawan ako ng foreman. Hoy, Gia, mag-ingat ka. Mahihinto ang line dahil sa iyo. Siguro, dahil taga-Mongolia ka at nag-alaga lang ng tupa, ang bagal mo kumilos. Dahil nag-alaga ako ng tupa. Ang salitang iyon ay tumusok sa aking dibdib na parang sibat. Oo, nag-alaga ako ng tupa. Ngunit ako rin ang valedictorian na naglutas ng calculus at nag-aral ng programming language buong gabi. Ngunit dito, ako ay isa lang Mongolian woman na hindi marunong magsalita ng Tagalog. Walang silbi ang aking kaalaman. Ang aking utak na gumagawa ng komplikadong algorithm ay naging manhid, at ang aking daliri na pino kung tumipa sa keyboard ay nasugatan at dumugo dahil sa magaspang na part. Ang aking paa ay namaga na hindi nakasya sa sapatos, ngunit hindi ako makapagsalita ng kahit isang salitang masakit. Ang lunch break ang tanging oras na maaari akong umupo. Ang pagkain sa kantin ay palaging may maanghang na sabaw at maaalat na ulam. Sobrang iba sa pagkain sa Mongolia kaya't hirap akong amuyin sa simula. Ngunit pinipilit kong inumin ang sabaw hanggang sa huli. Kailangan kong kumain para mabuhay, kailangan kong kumain para makayanan. Hindi ako pwedeng magreklamo sa pagkain dahil ipinadala ako ni Ama rito matapos ibenta ang 100 tupa.
Habang tinitiis ko ang sakit ng tiyan dahil sa hindi pamilyar na lasa, isinubo ko ang kanin sa aking lalamunan. Ang mga Pilipinong empleyado sa harap ko ay tumatawa at nag-iingay sa sarili nila na parang hindi ako nakikita. Minsan, sumusulyap sila sa akin at ang tingin ay puno ng contempt kaysa kuryosidad. Hindi siguro sanay sa ganitong pagkain yang taga-Mongolia na yan. Hayaan mo na, nagtatrabaho yan dito para kumita, kaya kailangang kainin ang inihain. Sa tuwing naririnig ko ang kanilang bulungan, yumuyuko ako. Tumutulo ang luha sa aking kanin, ngunit hindi ko itinigil ang pagsubo. Ang pagkain na ito ay hindi libre. Ito ay pagkain na kapalit ng aking dangal. Pagbalik sa dorm, napakabigat ng katawan ko na parang lead. Nahiga ako sa kama, wala nang lakas para maligo. Tiningnan ako ng aking mga kasama sa kwarto na may pag-aalala. Gia, okay ka lang. Lahat tayo ay ganyan sa simula. Gusto mo bang lagyan kita ng pamparelax sa paa? Si Rina, na galing sa Vietnam, ay naglagay ng ointment sa aking paa. Kung wala ang tahimik na pag-aliw ng mga kapwa foreigner na may parehong kapalaran, marahil ay hindi ako tumagal ng 1 linggo. Naging tahimik ang maliit na kwarto ng gabing iyon, ngunit hindi ako makatulog. Tinitigan ko ang pulang ilaw ng industrial zone sa labas ng bintana at naisip ko ang aking ama sa Mongolia. Ano kaya ang ginagawa ni ama ngayon? Siguro, nagbubuntong hininga siya habang tinitingnan ang walang laman na kulungan ng tupa. Naniniwala siya na isa na akong developer sa Pilipinas. Gusto kong tawagan siya, ngunit hindi ko magawa. Kung maririnig ko ang isang salita niya lang na, "Okay ka ba? Kumakain ka ba ng maayos?" Tiyak naguguho ako. Okay ako, ama. Malaki ang kumpanya at napakabait ng mga tao. Ang program na ginawa ko ay ginagamit na sa kumpanya. Nagsanay ako ng daan-daang beses na magsinungaling sa isip ko, ngunit wala akong lakas na sabihin ang kasinungalingang iyon. Umiyak ako ng tahimik sa ilalim ng kumot. Lumipas ang 3 buwan simula nang ako ay dumating sa Pilipinas. Nagkaroon ng maliit na gulo sa pabrika. Nasira ang bagong automated machine na binili ni Ginoong Reyes. Mahal na kagamitan ito na inangkat mula sa Germany, ngunit dahil sa manual na nakasulat sa German at English, walang nakakaalam kung paano ayusin ito. T. At anong nangyari dito? Hindi pa nagtatagal, sira na naman. Sinisipa ni Ginoong Reyes ang makina sa galit. Kung tatawagin ng engineer, aabutin ng ilang araw at kailangan munang itigil ang production line. Lumapit ako sa makina ng dahan-dahan. Pagkakita ko sa error code sa monitor, problema ito ng software conflict. Madaling ayusin sa pamamagitan ng pag-edit ng ilang simpleng code. Ito ang aking specialty, sir. Naglakas loob akong magsalita. Maari ko po bang tingnan? Tiningnan ako ni Ginoong Reyes at ng foreman ng may pagtataka. Ikaw? Hoy, marunong ka ba magbasa ng alpabeto? Mahal na makina ito. Paano kung masira mo pa? Kaya mo bang bayaran? Hindi po, sir. Pero nag-aral po ako tungkol dito sa university. Huwag kang magbiro. Ano ang alam ng anak ng pastol ng tupa tungkol sa makina? Umalis ka. Nanggugulo ka lang. Magbalot ka na lang ng mga kahon. Marahas akong itinulak ng foreman. Napaupo ako sa sahig. Narinig ko ang tawanan sa paligid. Alam mo na, Gia. Gawin mo lang ang inuutos sa iyo. Hindi ka nga marunong magtagalog ng maayos. Ambisyosa ka pa. Nahiya ako. Napakainit ng mukha ko. Hindi ako nakapagsalita at bumalik sa pagbabalot ng kahon. Malabo ang paningin ko at hindi ko makita ang mga linya sa kahon. Bakit ako ginaganito? Ako ang valedictorian ng Mongolia. Kaya kung ayusin ang makina na ito, bakit walang naniniwala sa akin? Sabi nila. Ang Pilipinas ay bansa ng pagkakataon. Sabi nila. Magtatagumpay ka, basta may kakayahan ka. Ngunit, salita lang iyon para sa mga Pilipino. Para sa foreign worker na tulad ko, ang Pilipinas ay isang malaking pabrika lang. Gusto lang nila ang aming lakas, ngunit wala silang interes sa aming utak at pangarap. Nang gabing iyon, nagsisi ako. Tama ang sinabi ng aking kaibigan. Ako ay isang hangal.
Sinira ko ang buhay ko dahil sa pride. Uuwi na lang kaya ako ngayon. Magpapakumbaba ako kay ama at magsisimula ulit. Ngunit, wala na akong babalikan. Ang pera mula sa 102 pa ay ginastos na sa pamasahe at initial fee. Kung babalik ako ng walang dala, baka ma-heart attack si ama. Para akong daga na na-trap sa dulo ng isang patay na kalsada. Isang araw, habang ako ay nawawalan ng pag-asa at nalalanta, dumating ang pagkakataon. Oh, mas tama yatang sabihin na ito ay isang pagkakataon. Sa lunch break, kumakain ako mag-isa sa sulok ng kantin. Ngunit, may narinig akong seryosong usapan mula sa katabing mesa. Sila ang mga empleyado ng Development Office. Manager De La Vega, ang Mongolian Translation Program ay hindi aabot sa deadline. Ano ang problema? Ang Mongolian font ay hindi lumalabas, naging box lang. Marami kasing special characters, kaya hindi na-recognize ng existing code. Naghahanap kami ng programmer na may alam sa Mongolian, ngunit walang mahanap. Kailangan nating magbayad ng penalty kung hindi natin ito madedeliver sa susunod na linggo. Si Ginoong De La Vega, ang research director ng kumpanya at ang number 2 ng kumpanya, ay nakahawak sa kaniyang ulo, nag-aalala. Mongolian coding. Tumibok ng malakas ang puso ko. Iyan ang dalawang bagay na pinakamahusay kong gawin sa mundo. Dapat ba akong magsalita? Paano kung balewalain lang nila ulit ako? Mapapahiya lang ako. Ngunit hindi ako pwedeng mamatay habang buhay na nagbabalot lang ng kahon. Inihinto ko ang kutsara at tumayo. Lumapit ako sa kanilang mesa. Sir, tumingala si Ginoong De La Vega at tiningnan ako. Nagulat siya. Mongolian po ako. Sa tingin ko, kaya kong ayusin ang problema ninyo. Ang kasama ni Ginoong De La Vega ay tumawa. Hoy, alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan namin? Hindi lang basta Tagalog translation ito. Coding ito. Computer language. Alam ko po, sinagot ko ng may diin. Nagtapos po ako summa cum laude sa Computer Engineering sa National University ng Mongolia. Sumulat po ako ng thesis tungkol sa AI algorithm. Nagkaroon ng katahimikan sa kantin. Lahat ng empleyado na kumakain ay tumigil at nakatingin sa akin. Nanlaki ang mata ni Ginoong De La Vega. Ano? Summa cum laude ng National University. Opo. At marunong po ako sa Tagalog. Maaayos po ang Mongolian font error kung gagamitin ang istruktura ng Tagalog consonants at vowels. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon lang. Nanginginig ang boses ko, ngunit seryoso ang aking tingin. Ito ang aking gambling sa buhay. Tinitigan ako ni Ginoong De La Vega ng matagal. Ang tingin niya ay iba sa contempt ni Ginoong Reyes. Ito ay matalas, na parang may nakita siyang isang bagay. Sumama ka sa akin. Tumayo si Ginoong De La Vega. Sir, seryoso po ba kayo? Baka nanloloko lang yan. Hindi natin malalaman hanggang hindi natin susubukan. Wala rin naman tayong ibang paraan. Hoy, ano ang pangalan mo, Gia? Sige, Gia. Tingnan natin kung valedictorian ka ba talaga o sinungaling lang. Sumunod ako kay Ginoong De La Vega papasok sa development office. Ito ang lugar na pinangarap ko. Malamig na opisina na may aircon, malawak na mesa na may dual monitor. Para itong langit. Pinaupo ako ni Ginoong De La Vega sa isang bakanteng upuan at ipinakita sa akin ang code na may problema. Oh, tingnan mo. Kapag nag-type ka ng Mongolian, nagiging box ang lahat ng characters. Kaya mo bang ayusin ito? Umupo ako sa upuan at inilagay ang aking kamay sa keyboard. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ko nang mahawakan ng aking daliri ang malamig na plastic. Ito ang unang beses na nakahawak ako ng keyboard pagkatapos ng 3 buwan. Sandali lang po. Binasa ko ang code. Ito ay komplikadong source code na nakasulat sa C language, ngunit malinaw ito sa aking paningin. Maling Unicode setting ng Mongolian. At kung gagamitin ang prinsipyo ng pag-uugnay ng Tagalog characters, mas madaling malulutas ang problema ng Mongolian. Huminga ako ng malalim at nagsimulang mag-type. Ta-ta-ta-ta-ta. Sumayaw ang aking mga daliri. Hindi ito ang mabagal na pagkilos ng pag-aayos ng part sa production line. Parang isdang nakakuha ng tubig. Lumangoy ako sa karagatan ng code. Oh, wow.
Ang bilis niya. Mukhang marunong talaga. Hindi ko na naramdaman ang oras. Naging isolated ako sa mundo, tanging ang monitor, at ako lang ang nasa estado ng immersion. At eksaktong 30 minuto, tapos na, pagpindot ko ng enter key, lumabas ang Mongolian sentence ng malinaw, walang box. Kumusta? Ikinagagalak kitang makilala. Tagumpay. Wow! Ang galing. Naghiyawan ang mga empleyado ng development office. Apaan DAT-AT? Ang problemang hindi nila nasolusyonan sa loob ng ilang araw ay naayos ng isang female production worker mula Mongolia sa loob lang ng 30 minuto ng lunch break. Hindi makapaniwala si Ginoong De La Vega at tumingin sa monitor at sa akin at bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Gia, ano ka ba talaga? Bakit ka naghihigpit ng tornilyo sa pabrika kung may ganyan kang kakayahan? Umiyak ako. Ang lahat ng kalungkutan na naipon ay umapaw dahil walang naniwala sa akin. Dahil ako ay Mongolian, babae, at hindi marunong magtagalog, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Malalaking luha ang tumulo sa aking keyboard. Nagmamadaling kumuha si Ginoong De La Vega ng tissue at ibinigay sa akin. Paumanhin. Bulag ako. Ang aming kumpanya ay nag-iwan ng gem sa putik. Nang hapong iyon, umakyat si Ginoong De La Vega sa opisina ng presidente. May narinig kaming sigawan, at pagkatapos ng isang oras, bumaba siya at sinabi sa akin, Gia, mag-impake ka na. Ha? Tinanggal po ako? Ngumiti si Ginoong De La Vega. Tanggalin mo na ang overalls na punong-puno ng langis. Ikaw ay regular employee na ng development team simula ngayon. Bukas, magtrabaho ka na sa tabi ko. Babaguhin namin ang kontrata mo batay sa sahod ng college graduate. Ipakita mo ang utak at teknolohiya na mayroon ka. Umupo ako sa sahig at humagulgol. Ito ang mga luha na hindi ko nailabas noong galit sa akin ng presidente at noong binaliwala ako habang kumakain. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng relief at pasasalamat. Hindi malamig ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay bansa na kumikilala sa kakayahan. Si Ginoong De La Vega. Ang kaniyang mainit na kamay ang muling nagpatakbo. Sa aking pusong nagyayelo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, tinawagan ko ang aking ama. Hello. Ang boses ng aking ama, sa kabilang linya ay parang matanda na. Ama, si Gia po ito. Gia, buhay ka pa? Opo, ama. Nagkatrabaho na po ako. Hindi sa pabrika, kundi sa totoong opisina. Na may computer. Kinilala po ng manager ang aking kakayahan. Talaga? Ang galing. Anak ko talaga. Napakagaling mo. Ang boses ng aking ama ay nanginginig. Hinawakan ko ang telepono at umiyak buong gabi. Ito ang simula ng aking kuwento ng himala sa loob ng 5 taon. Iniahon ako mula sa putik at handa na akong lumipad gamit ang aking totoong pakpak. Ang unang araw sa development team ay parang naglalakad sa ulap. Sa halip na gloves na may langis, may hawak akong hot coffee. Sa halip na ingay ng makina, ang tunog ng keyboard ang nakapaloob sa aking tainga. Formal akong ipinakilala ni Ginoong De La Vega sa team. Si Gia ito, ang magsasama sa atin ngayon. Summa cum laude siya ng Mongolian National University at tinitiyak ko ang kaniyang kakayahan. Magtulungan kayo. Ang team na nag-aalinlangan sa una ay agad na naging bukas nang ipinakita ko ang aking coding skills. Kinilala nila ako bilang isang skilled colleague, hindi bilang isang foreign worker. Gia, pakitingnan mo ang code na ito. Nag-error pa rin. Wow! Gia, hindi ko inisip na ganito pala ang solusyon. Para akong isdang nakakuha ng tubig, nagtrabaho ako ng husto. Matapos magtagumpay ang Mongolian Translation Project, tumaas ang sales ng kumpanya ng 20%. Tinawag ako ng presidente at binigyan ako ng special bonus, humihingi ng tawad sa kaniyang pagkakamali. Gia, mukhang bulag ako. Paumanhin na hindi ko nakita ang gem. Simula ngayon, ikaw na ang maging haligi ng aming kumpanya. Lahat ay mukhang perpekto. Ang suweldo ay pumapasok sa account bawat buwan at ipinadala ko ang pera sa aming bayan. Para mabawi ni ama ang mga tupa na nawala at para makasuot si inay ng maiinit na damit.
Ngunit, hindi ako iniwan ng kapalaran. Lumipas ang 2 taon mula nang ako ay dumating sa Pilipinas. May masamang balita akong natanggap mula sa aming bayan. Ang umiiyak na boses ng aking kapatid, si Baatar. Ate, nakolaps si inay. May problema raw sa puso, sabi ng doktor, kailangan ng surgery, pero hindi raw kaya sa Mongolia. Bumagsak ang puso ko. Ang aking ina, na nag-alaga lang ng mga anak habang buhay. Magkano? Magkano ang surgery? Mga 300,000 piso raw. Kailangan siyang dalhin sa ospital sa Pilipinas. Ate, wala tayong ganoong pera. Ipinagbili na ni ama ang lahat ng tupa. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang telepono. 300,000 piso. Ito ang eksaktong halaga ng pera na inipon ko sa loob ng 2 taon. Ito ang binhi para sa aking pangarap ang magsimula ng sarili kong startup sa Mongolia balang araw. Ngunit, wala akong oras para mag-isip. Mas mahalaga si inay kaysa sa pangarap. Huwag kang mag-alala. Padadala ako ng pera. Ayusin mo kaagad ang schedule ng surgery. Pumunta ako kaagad sa bangko at ipinadala ang lahat ng aking kayamanan. Nang maging P0, 00 ang balance sa passbook, hindi kawalan ang naramdaman ko, kundi relief. Mabuti na lang at nagtrabaho ako sa Pilipinas at kumita ng pera. Kung nasa Mongolia lang ako, baka pinanood ko lang si inay na mamatay. Nagtagumpay ang surgery. Nag-opera si inay sa isang university hospital sa Pilipinas at gumaling. Nang makita ko si inay sa video call habang nakahiga siya sa hospital bed, umiyak siya habang hinahaplos ang screen na parang hinahaplos niya ang mukha ko. Gia, salamat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Pero, paano ka na? Ginastos mo na ang lahat ng pera na pinaghirapan mo. Okay lang po, inay. Kaya ko pa pong kumita ulit. Bata pa ako. Ngunit, ang totoong krisis ay dumating pagkatapos. Tinawagan ako ng aking ama matapos kong maging dukha dahil sa paggastos ng pera para sa surgery. Gia, opo ama, umuwi ka na. Gumaling na si inay, at sapat na ang paghihirap mo. Umuwi ka na at samahan mo si inay. Masyado nang malaki ang kawalan mo. Pinuri ka ng lahat ng kapitbahay na isang filial daughter. Umuwi ka na at mamuhay ng maginhawa. Ang boses ng aking ama ay nagmamakaawa. Gusto ko ring umuwi. Ang amoy ni inay, ang magaspang na kamay ni ama. Ngunit, kung uuwi ako ngayon, babalik ako sa simula. Kung uuwi ako ng walang dala, baka kailangan ko ulit magbigay ng suhol at magmakaawa para sa trabaho sa ilalim ng tiwaling sistema ng Mongolia. Higit sa lahat, natatakot ako na matapos dito ang pangarap ko bilang developer na pinalaki ko sa Pilipinas. Ama, hindi pa po ako makakauwi. Ano? Bakit hindi? Kung dahil sa pera? Kami na ang bahala. Hindi po dahil sa pera. Magpapilipino na po ako. Ano? Hindi ko narinig. Ano ang ibig mong sabihin? Magpapaka-Pilipino? Opo. Kukuha po ako ng Special Investors Resident Visa, SIRV, at magiging permanent resident na po ako ng Pilipinas. Kailangan ko po ito para makatulong ako sa Mongolia. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa kabilang linya. Ang katahimikan na hindi mo marinig kahit ang hininga ay nakakasakal. Baliw ka na ba? Tatalikuran mo ang dugo ng Mongolia, tatalikuran mo ang ating bansa. Hindi po ako tumatalikod. Magtatagumpay po ako sa Pilipinas. Aalamin ko ang teknolohiya ng Pilipinas. At tutulungan ko ang Mongolia. Hindi po ako makakapag-imbita kina inay at ama sa Pilipinas at hindi rin po makapag-aral ang aking mga kapatid sa ibang bansa kung mayroon lang po akong Mongolian passport. Masyado pong limitado ang kaya kong gawin. Huwag kang magbigay ng dahilan. Sumigaw ang aking ama. Nilinlang ka ng mga Pilipino at nasira ang isip mo. Anong silbi ng tagumpay kung tinalikuran mo ang iyong mga ninuno? Hindi iyon mangyayari hanggang buhay ako. Umuwi ka na ngayon din. Kung hindi, hindi na kita kikilalaning anak. Tuwat, tuwat, tuwat. Naputol ang tawag. Napahiga ako sa malamig na sahig ng apartment at humagulgol. Pinili ko ang daang ito para mabuhay si ama at si inay.
Bakit ako naging unfilial daughter? Bakit hindi marating sa kaniya ang aking tunay na intensyon? Ngunit hindi ako umatras. Ito ang buhay ko. Hindi ko pwedeng mabuhay ang buhay ng aking ama. Pinunasan ko ang aking luha at umupo ulit sa harap ng computer, ipapaliwanag ko sa kaniya. Ang aking pagpili na maging bahagi ng Pilipinas ay hindi pagtataksil, kundi ang pinakamahusay na desisyon para sa aming pamilya. Mula noon, namuhay ako na parang giyera. Nagtrabaho ako ng parang baliw sa kumpanya sa araw at nag-aral para sa visa interview sa gabi. Sinuot ko ang kasaysayan, kultura, politika, at batas ng Pilipinas, mga bagay na hindi alam ng maraming Pilipino. Gia, anong nangyayari sa iyo? May eye bags ka na. Magpahinga ka naman. Nag-aalala si Ginoong De La Vega, ngunit hindi ako makapagpahinga. Ang proseso ng visa ay mahirap. Ang competition rate ay mataas at ang screening ay tumatagal ng higit sa 1 taon. May posibilidad na maging walang silbi ang lahat kung bumagsak ako. Tuwing weekend, nagboboluntaryo ako sa community center. Nag-iipon ako ng social contribution points, ngunit doon ko nakita ang mga junior mula sa Mongolia at naibalik ko ang aking initial intent. Ate, gusto ko ring maging tulad mo. Paano ako makakakuha ng trabaho sa kumpanya sa Pilipinas? Mag-aral ka muna ng Tagalog. At huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil lang galing tayo sa mahirap na bansa, hindi ibig sabihin na mahirap din ang ating pangarap. Pagkakita sa nagniningning na mata ng aking mga junior, sumumpa ako, kailangan kong gumawa ng daan. Kung magtatagumpay ako, susundan ako ng mga batang ito. Isang araw, nagsimula ang isang malaking project sa kumpanya. Isang proyekto para magtayo ng smart farm system kasama ang gobyerno ng Mongolia. Ang trabaho ay gumawa ng automated farming system na angkop sa klima ng Mongolia. Ang mga competitor ay mga sikat na kumpanya. Kaya ba natin ito? Sabi nila, sasali rin ang mga malalaking kumpanya, bulong ng mga empleyado. Nag-aalinlangan din si Ginoong Reyes. Noong sandaling iyon, nagtaas ako ng kamay. Presidente, hayaan niyo po akong mag-present. Gia? Opo. Ako ang pinakamahusay na nakakaalam ng klima ng Mongolia at ang makakapagpagalaw sa puso ng mga opisyal ng gobyerno ng Mongolia ay hindi ang magagarang teknolohiya, kundi ang sincerity na nakakaintindi sa kanilang sakit. Pagkatapos mag-isip, ipinagkatiwala ni Ginoong Reyes sa akin ang presentation. Noong araw ng bidding, nakaupo ang mga opisyal ng gobyerno ng Mongolia bilang mga judge. Natapos ang magandang presentation ng malalaking kumpanya at ako na ang susunod. Nagsalita ako sa wikang Mongolian. Kumusta? Ako po si Gia, isang anak ng Mongolia at isang pre-resident ng Pilipinas. Nagulat ang lahat. Isinara ko ang inihanda kong speech at nagsimulang magkuwento tungkol sa sarili ko. Ako po ay isinilang bilang anak ng pastol ng tupa. Lumaki po ako habang nakikita ang mga tupa na namamatay tuwing taglamig at ang damuhan na nalalanta tuwing tag-init. Alam ko po ng husto kung ano ang inaalala ninyo at kung ano ang kailangan ng Mongolian steppe. Ang smart farm na inaalok ng aming kumpanya ay hindi lang simpleng makina. Ito ang buhay ng mga batang Mongolian na hindi na manginginig sa lamig at magugutom. Pagkatapos ng presentation ko, may isang judge na nagpunas ng luha. Ang appeal na mas matindi kaysa sa technical numbers ay nagpagalaw sa kanilang puso. Ang resulta ay isang malaking tagumpay. Natalo ng aming kumpanya ang mga malalaking kumpanya at napanalunan ang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Gia, nagtagumpay tayo. Ikaw ang gumawa niyan. Yumakap sa akin si Ginoong Reyes. Nagtaas ng hinlalaki si Ginoong De La Vega at umiyak. Ang galing! Napakahusay mo. Ako ang main character sa drinking party ng gabing iyon. Nag-aalok sila sa akin ng inumin at nagbigay ng mga toast. Ngunit ang isang sulok ng aking puso ay malamig pa rin. Hindi ko maibahagi ang masayang balitang ito sa taong pinakagusto kong sabihan sa aking ama. At sa wakas, papalapit na ang araw ng kapalaran. Disyembre 2023. May sulat na nagmula sa Bureau of Immigration na nakabalot sa registered mail. Ito ang special non-immigrant visa approval notice ko.
Nang buksan ko ang envelope ng nanginginig, nakita ko ang 4 na salita. Visa approved. Nawalan ako ng lakas at napaupo. 5 taon. 5 taon mula nang tumapak ako sa Pilipinas pagkatapos ipagbili ni Ama ang 102 pa. Sa wakas, niyakap ako ng bansang ito. Pagkatapos ng ilang araw, ginanap ang oath-taking ceremony para sa aking bagong status. Pagpasok ko sa ceremony hall na nakasuot ng suit, naroon si Ginoong De La Vega at ang aking mga kasamahan may hawak na bouquet. Congratulations! Ngayon, Pilipino ka na talaga. Habang tinatanggap ko ang pagbati ng aking mga kasamahan, umakyat ako sa entablado. Tumayo ako sa harap ng Philippine flag at itinaas ang aking kanang kamay. Habang binabasa ko ang Oath of Allegiance bilang isang proud resident ng Pilipinas, naputol ang boses ko. Sumusumpa ako na susundin ko ang konstitusyon at mga batas ng Republika ng Pilipinas at gagampanan ko ang aking mga obligasyon bilang isang mamamayan ng buong katapatan. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng status. Ito ang deklarasyon ng tagumpay na ako mismo ang naglikha ng aking kapalaran. Pagkatapos ng seremonya, malamig ang hanging taglamig, ngunit hindi ako giniginaw. Mukhang mas matingkad ang asul ng langit. Sige, umuwi na tayo. Sa aming bayan. Nagbakasyon ako sa kumpanya at kumuha ng plane ticket papuntang Mongolia. Pakiramdam ko, kaya ko nang tumayo sa harap ng aking ama, ng buong dangal. Hindi. Gusto kong humingi ng tawad sa aking ama. Gusto kong sabihin sa kaniya na ako ay naging isang mas malaking anak na may yakap ng 2 bansa. Nang makarating ako sa Ulaan Baatar Airport, naroon si Baatar, ang aking kapatid, para sunduin ako. Pagkaraan ng 5 taon, malaki na siya at naging binata. Ate, yumakap kami sa isa't isa at umiyak ng matagal. Si Ama? Hindi siya dumating? Ate, nasa bahay lang si Ama. Mukhang hindi pa rin siya nagpapatawad. Kinabahan ako. Hindi pa rin niya ako pinapatawad. Ngunit hindi ako aatras. Ako na lang ang pupunta at hihingi ng tawad. Sumakay kami ng kotse at naglakbay ng 5 oras. Nang makarating kami sa aming gear, nakatayo lang iyon sa stepe habang papalubog ang araw. Pareho lang ang tanawin noong umalis ako 5 taon na ang nakararaan. Nakatayo si Ama sa harap ng ger. Ang likod niya, na nakatingin sa malayo, ay mas nakayuko at mas puti na ang buhok kaysa noong 5 taon na ang nakararaan. Ama, tawag ko nang nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumingon si Ama. Ang kaniyang mukha ay puno ng malalaking kunot at nasunog sa araw. Pagkakita sa akin, tumayo lang siya, walang imik, at matigas ang mukha. Umuwi na po ako, si Gia po ito. Naglakad ako sa harap ni Ama at lumuhod. At kinuha ko ang isang passport mula sa aking bag. Isang Pilipinong passport na may Philippine seal. Ama, tinupad ko ang pangako ko. Nagtagumpay ako. Nakakuha ako ng Pilipinong visa at ako na ang susunod na pinakamataas na tao sa kumpanya pagkatapos ng presidente. Ngayon, maaari na po kayong magpahinga. Tinitigan ni Ama ang passport at hinampas ito ng kaniyang cane. Ano itong papel na ito? Ito ba ang kumuha sa aking anak? Ama, gutom ka ba? Sabi ni Ama ng walang emosyon. Kumain na tayo. Sa isang salita lang ni Ama, bumaha ang luha ko. Akala ko, magagalit siya. Akala ko, palalayasin niya ako. Pero, kumain na lang. Pumasok kami sa ger. Ang amoy ng mainit na mutton soup na inihanda ni Inay ay bumalot sa aming ilong. Nang makita ako ni Inay, humagulgol siya at yumakap sa akin. Anak, naghirap ka ano? Sobrang payat mo. Inay, namiss po kita. Lahat kami, nakaupo sa palibot ng mesa. Isang nakakabinging katahimikan ang naghari. Tahimik na kumain lang si Ama. Naglakas loob ako at kinuha ang regalo na dala ko mula sa Pilipinas. Ama, ito po ay gamot. Sabi nila, napakabisa raw sa Pilipinas. Kailangan mo itong kainin at maging malusog. At ito. Kinuha ko ang isang makapal na envelope at inilagay sa harap ng aking ama. Ito po ang pera para makabili ng mga tupa. Hindi lang 100 tupa na ipinagbili ninyo para sa akin 5 taon na ang nakaraan.
Kaya na po nito bumili ng 2,000 tupa. Hindi tiningnan ni ama ang envelope. Inilagay niya ang kutsara at tiningnan ako. Gia. Opo, ama. Masaya ka ba sa Pilipinas? Opo. Marami ka bang kinita? Naging importante ka bang tao? Masaya ka ba dyan? Nag-alinlangan ako sandali at sinagot ko ng may lakas. Opo, masaya po ako. Kapag kinikilala ako dahil sa aking pagsisikap, at kapag nakikita ko na nagiging mas maginhawa ang buhay ng mga tao dahil sa teknolohiya na ginawa ko, pumipintig po ang puso ko. Parang muli akong isinilang sa Pilipinas. Tiningnan ako ni ama ng matagal at nagbuntong hininga ng malalim. Kung ganoon, mabuti. Kapag masaya ang anak, wala nang masasabi pa ang magulang. Pinunasan ni ama ang kaniyang luha. Talo ako. Sino ang makakatalo sa katigasan ng ulo mo? Mongolian ka man o Pilipino? Kung masaya ka, ikaw ang anak ko. Ama, hinawakan ni ama ang aking kamay. Ang magaspang at matigas na kamay na iyon ay mainit. Paumanhin. Anak, sinubukan ng isang hangal na ama na sirain ang iyong mga pakpak. Sinubukan kong pigilan ka sa aking sariling pagnanais na lumipad ka sa mas malawak na mundo. Patawarin mo ako. Hindi po, ama. Ako po ang humihingi ng tawad, hindi po ako naging filial. Yumakap kami sa isa't isa at humagulgol. Ang pag-iisa sa loob ng 5 taon ay nahugasan na ng aming luha. Hindi ako iniwan ni ama. Nag-aalala lang siya. Natakot siya na baka masaktan ang kaniyang anak sa malupit na mundo. Kinabukasan, may feast sa aming nayon. Nagkatay ng tupa si ama at ipinagmamalaki ako sa lahat ng kapitbahay. Halina't magtipon. Ang anak ko ay umuwi, naging doktor sa Pilipinas. Naging president siya ng kumpanya na nakikipagtulungan sa mga higante. Tinanggap ako ng Pilipinas. Dumating din ang aking mga kaibigan. Hindi sila makapagsalita nang makita nila ang aking business card. Wow, Gia! Kami, tinanggal sa trabaho sa kumpanya ng China pagkatapos ng 1 taon. Pagkakita sa tingin nila na puno ng inggit, naisip ko, nanalo ako. Ako, na pinili ang mahirap na daan kaysa sa madali. Ang nagtagumpay sa huli. Inalok ko sila na magtrabaho sa Mongolia branch ng kumpanya at nagpasalamat sila ng umiiyak. Sa huling gabi ng aking bakasyon, umupo kami ni ama sa harap ng ger at tiningnan ang mga bituin sa kalangitan. Ang simoy ng hangin sa stepe ay malamig. Gia, opo ama, ang Pilipinas ay napakagaling na bansa. Paano ba nila ginawang tao ang isang matigas na ulo na tulad mo? At itinuro ni ama ang bituin sa langit. Kung ang isang bansa ay niyayakap ang anak ng ibang tao na parang sarili niyang anak, maaari na siyang pagkatiwalaan. Nagpapasalamat ako na binigyan ka ng buhay ng Pilipinas. At nagpapasalamat ako na nabigyan ka ng pagkakataong mabuhay doon ng marangal. Ang salita ni ama ay mas mahalaga kaysa sa anumang trophy na nakuha ko. Kinabukasan, nag-isa ang buong pamilya para ihatid ako sa airport. Umalis ka ng malakas. Anak ko. Hindi. Anak ng Pilipinas. Mamuhay ka na may utang na loob sa mga Pilipino at huwag kang magdala ng kahihiyan sa Mongolia. Yumakap sa akin si ama ng mahigpit. At paminsan-minsan, kapag naalala mo ang iyong ama, tumawag ka, pupunta ako ng madalas. Mayaman na ako, kaya sasakay ako ng eroplano at pupunta ka agad. Sumakay ako ng eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Lumalayo na ang Mongolian steppe. Ngunit hindi na ako malungkot tulad noon. Dahil may dalawa na akong bansa ngayon, ang Mongolia, na nagbigay sa akin ng buhay. At ang Pilipinas, na nagpalaki sa akin. Ang galablabapan. Pumikit ako at ngumiti. Salamat, Pilipinas. Sa pagtanggap sa akin at sa pananalig sa akin. Ngayon, ako naman ang magtatrabaho para sa iyo. Ito ang talaarawan ng 5 taon ng isang pastol ng tupa, si Gia, hanggang sa siya ay naging resident ng Pilipinas. Hindi na ako isang cub. Ako ay isang swan na lumalangoy ng buong dangal sa malawak na lawa ng Pilipinas.